Kanina habang tayo ay nagda-drive pauwi, nakita ko sa kumbaga notification na drop down, parang notification icon ng ating cellphone na yung isang kababayan natin ay nag-signify na yung interest niya sa pagpunta dito sa Canada ay nabigyan ng katuparan sa pamagitan ng Atlantic Immigration Program ng siyempre ng Atlantic region at napunta nga siya doon sa paghahanap niya doon sa may Prince Edward Island. Kumbaga, nakakatuwa na isa tayo sa mga naging dahilan para nang sa ganon ay pagbutihin niya last year yung kanyang paghahanap ng opportunity papunta dito sa Canada at nasa field siya ng tinatawag nating health. At alam natin na isa sa mga binigyang pansin ng administrasyon ni Mendocino ng mga nakaraang buwan at nakaraang taon ay isa ang sa health industry ang talagang pinagtuunan ng Government of Canada because of this pandemic. Nakakatuwang isipin na nag-succeed yung ating mga kababayan na ito na makarating papunta dito sa Canada and hopefully ay magtuloy-tuloy na after na magpasa nila. Of course, nagpasa sila ng kanilang interest sa trabaho na yon and then nakakuha sila ng opportunity sa Prince Edward Island at kahit na hindi yun yung kanilang field ang napuntahan nila, hindi yung talagang nurse kundi sabihin na natin na aid yung kanilang napasukan doon, at least ay kumbaga stepping stone nila ito para maging full-time nurse sa may Prince Edward Island at isa katuparan yung kanilang pangarap na tinatawag nating Canadian Dreams. And with regards to that, yan ang ating pag-uusapan ngayon at i-update natin yung mga in-demand or mga tinatawag nating highly skilled and combination actually ng skilled iba't ibang industry dito sa may Prince Edward Island at isa-isahin natin yon upang nang sa ganun mai-refresh kayo sa mga opportunities na po pwede para sa inyo at makita natin ano ba yung dapat nating targetin in looking for a job in this particular province of Canada sa may Atlantic region kasama sa tinatawag nating Atlantic Immigration Pilot Program. At sabi natin noong nakaraan, parang permanente na siya dahil sa naging successful yung operation, yung processes ng immigration program na ito ng CIC at magpapatuloy na nga ito. Pero sa particular na pag-uusap natin na ito, ang pag-uusapan natin is all about Prince Edward Island at yung kanilang nomination process. At titignan natin yung kanilang, sabi ko nga, yung kanilang mga in-demand jobs sa iba't ibang kategorya at pag-uusapan natin yan as we go on, as we walk through sa ating computer. And at the same time, paano ba tayo maghahanap at mag-submit ng intention of interest natin sa kanilang portal at doon tayo papasok at papakita ko sa inyo on how to find a job in Prince Edward Island upang nang sa ganon ay makapag-shoot din kayo, makapag-pasa din kayo ng inyong mga curriculum vitae at ng mga resume ninyo, gayon din ng mga cover letter ninyo in your interest sa paghahanap ng trabaho sa may Prince Edward Island. So lahat ng yan, at kung gusto nyo pa ng mas detalye, I will just link the information down below upang nang sa ganon ay mabasa ninyo, ma-scrutinize ninyo on how to apply. Although, pahahapyawan natin yan, pero assignment na ninyo on how to do the intricate process of immigration details in Prince Edward Island. At kung bago ka sa ating channel, maraming salamat sa pagtungo mo sa channel na ito. Ginagarantiyahan natin na mag-update tayo ng mga trabaho papunta dito sa Canada sa pamagitan ng tinatawag nating province by province, city by city upang nang sa ganon ay kumbaga mapiano ninyo, mapili ninyo, magamay ninyo kung saan ba talaga yung puso ninyo and of course yung skill nyo. Lalong-lalo na yung tinatawag nating work experience ninyo, saan nyo ba ito ilalaban into a particular province
or city here in Canada. At syempre nga, kung bago ka sa ating channel ay mag-subscribe na sa Rod's channel. Maraming salamat. Paki-like na rin po ang ating mga videos kung nagustuhan ninyo upang nasa ganon ay malaman natin kung nagugustuhan nyo ba yung ating mga videos na ina-upload. Gayun din mag-comment down below. It's either sasagutin ko kayo ng tuwiran sa maikling pangungusap o kaya naman mga phrases o kaya naman ibibigyan ko kayo ng mga link upang nang sa ganon for you to direct your application o kaya naman to direct your information details at least man lang masagot sa pamagitan ng mga ganong comment at maraming salamat sa mga appreciation ninyo. Gayun din, pwede natin i-share ang ating mga video sa ating mga kamag-anak, kaibigan upang nasa ganon ay malaman nila yung magandang balita papunta dito sa Canada. So yung detalye ng paghanap natin ng trabaho sa may Prince Edward Island, sa computer natin pag-uusapan as we walk through, sabi ko, at hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa, we will go directly to the Prince Edward Island immigration website at makita natin ano ba yung mga in-demand, and then we will jump into work PEI upang nasa ganun makapaghanap kayo, makapag-scout kayo ng mga iba't ibang trabaho papunta dito sa Canada. At ano pang hinihintay natin? Let's jump into it upang nang sa ganun ay mapag-usapan natin. Let's go! Ang gusto lang nating hanapin dito sa page ng Prince Edward Island ay ang job postings o ang may kinalaman sa trabaho na tulad ng pinag-usapan natin. So may dalawang o sabihin natin tatlo tayong bahagi na pag-uusapan dito, which is number 1, wag na tayong magpatumpik-tumpik pa, we'll go directly, hahanapin natin sa ibaba yung job. So we will click that. So maraming tabs ito, but you will would like to go to jobs. Sapagkat mainam na pag-usapan din natin ano ba yung proper hiring o yung proper recruitment ng Prince Edward Island in terms of job postings and job hiring. So we will go to the popular content and then we will go to skilled workers outside Canada. So ibig sabihin that Prince Edward Island has its own immigration processes at makikita natin the title alone na skilled workers outside Canada. So ibig sabihin, they are also hiring people outside Canada. Pero masasabi natin yung mga job postings na makikita natin mamaya into the PEI or work PEI is both from hiring inside and outside Canada. So it's true with inside Canada or inside Prince Edward Island. So depende yun sa pangailangan kasi ng Prince Edward Island as a whole. So kung babasahin nyo dito, I will not go through with this sapagkat ang mahalaga ay yung mga in-demand jobs ng Canada na pupunta sa isang page mamaya, no? So, very basic naman yung mga kanilang mga procedures on how to be recruited in Prince Edward Island. It's just like the same in other province or provinces na pinuntahan nyo na, no? So, ang sabi lang dito, kailangan may permanent or minimum of 2 years na trabaho at NOC dapat 0 A and B. So, ibig sabihin, nandun ka sa category ng skill level 0 A and B batay sa National Occupations Classifications ng Federal Government of Canada. So at least may 2 years kang experience or work experience sa loob ng 5 taon at dapat may legal status ka sa residence na iyong pupuntahan o kinabibilangan. No? Successful, dapat meron kang post-secondary degree or diploma, minimum of 2 years program. So, ibig sabihin, medyo may kataasan yung kanilang standard pagdating sa tinatawag nating education. But as you notice, post-secondary degree, ibig sabihin kahit na mayroon kang tinatawag nating 2-year program, after ng high school mo ay pwede na nating gamitin yon as your experience. For instance, your TESDA, no? Karamihan kasi, sinasabi ng ilan na parang hindi qualified yung mga trade schools. Well, kung ang pagbabasihan natin is the Educational Credential Assessment, hindi talaga nila tinatanggap yung tinatawag nating vocational courses. But, sa processing ninyo ng pag-apply dito sa Canada, malaking tulong ang mga trade schools at vocational courses na kinukuha ninyo yung tinatawag nating 2-year course or 2-year courses. So, sa age naman,
18 to 59 years old. So, ibig sabihin, nandun ka sa tinatawag nating lakas paggawa pa rin. Dapat meron ka ding English exam result na mayroong CLB 4 o kaya naman ka tumbas ito sa IELTS o kaya naman sa iba pang English exam na regulated and recognized by the government of Canada. Dapat meron ka rin tinatawag nating proof of funds or the financial support as you go here in Canada, as you come here, I mean in Canada, and kasama na iyong family. And of course, demonstrate a genuine or genuine intention to settle in Prince Edward Island. So, ibig sabihin, talagang intention mo na magtrabaho at manirahan dito sa Prince Edward Island. So, basahin nyo na lang ito. How do I apply? Do I have to pay a fee? Meron kayong babayaran, which is 300 Canadian dollars. At babayaran nyo yan sa government ng Prince Edward Island. So, basahin nyo na lamang yung mga sumusunod pa. So, ito yung magiging guideline ninyo sa pagpunta o sa paghahanap ng trabaho. Remember, wag muna kayo magsasubmit ng expression of interest kung hindi nyo na kompleto yung eligibility requirements for to be recruited here in the Prince Edward Island. Okay, we are borrowing a page from CanadianVisa.org na nag-post ng mga in-demand jobs here in Prince Edward Island na kung saan ay makita natin yung tatlong kategorya ng pagre-recruit nila ng mga tauhan, ng mga trabahador mula sa ibang bansa. No? At paano ba humanap ng trabaho dito sa Prince Edward Island as a provincial nomination program at iba pang mga stream. Ano? Sa katunayan, mayroong kumbaga main or three main immigration procedures ang Prince Edward Island. Una yung tinatawag nating critical workers stream. So sa critical workers stream, ibig sabihin mayroong in-demand job offer dito sa Canada, particularly dito sa may Prince Edward Island, na kung saan ang nire-require lang dito and have 6 months working experience on Prince Edward Island for the employer who has made you full-time offer. So, ibig sabihin, dapat meron kang experience dito sa may Prince Edward Island. The next one, of course, hindi mawawala din yung kanilang express entry stream. So, sa express entry stream naman, under pa rin ito ng tinatawag nating provincial nomination program, kaya lang mas pinadali, no? Para makapag-recruit ng mga tao papunta dito sa PEI. Na gusto, syempre, na maging permanent residents from outside of Canada without Canadian experience. So, ito yung isa sa tinitignan natin dito sa may Prince Edward Island na talagang pangmalakasan, pangmadalian na trabaho pag-recruit. Kasi kung na-meet mo yung CRS nila, yung point system nila, yung point grid system nila, baka masama ka sa draw, no? And the third one, of course, is the Atlantic Immigration Pilot. Dito sa Atlantic Immigration Pilot naman, kasama siya sa iba pang mga Atlantic region na kung saan masasabi natin na talagang kumbaga nag-flourish yung immigration program ng Prince Edward Island because of the Atlantic Immigration Pilot o yung AIP. At syempre, hindi mawawala dyan yung tinatawag nating provincial nomination. Ano? Sa provincial nomination program para makahanap trabaho dito sa Canada, so sabi natin pwede kang yung direct hiring kung tawagin natin, which is okay din naman. And then, the other one is the express entry. Under pa rin siya ng provincial nominee program. So ngayon, iisa-isahin natin yung mga trabaho or in-demand jobs dito sa Prince Edward Island, and then we will go through dun sa Prince Edward Island or PI job postings mamaya. So mahalaga kasi dito na maalaman muna natin yung mga in-demand jobs. So isa-isahin natin. So number one, kung halimbawa nandito ka na sa Canada and of course naghahanap ka ng trabaho o kaya naman may experience ka dito sa Canada, ito yung mga critical workers stream na po pwede, no? So nasa gawin ng left side mo kung pinapanood mo ito is the NOC code and eligible occupations, ano? So sa level C occupation, meron tayong industrial butchers, long haul truck drivers, food and beverage servers, delivery workers, nursing assistants or licensed nursing assistants, and general farm
workers. Sa level D naman, occupations or skill level D occupations, we have fruit pickers and cleaning staff. So, ibig sabihin, yan yung mga critical. Ibig sabihin, agad-agad, no? Nandyan na, trabaho na agad. Kasi medyo dyan sila nagkukulang. For the express entry naman, under the provincial nomination program, ay nandito naman yung mga NOC code nila and of course the eligible occupations. Kung meron kayong mga ganitong skills, ay pwedeng sigurong umapply kayo sa pamagitan ng express entry level na kahit na walang experience dito sa Canada as long as mayroon kayong mataas na score in express entry stream level link skills dito sa Canada o sa Prince Edward Island. So una, aerospace engineers, chemical technicians, aerospace inspectors, special physicians, general practitioner and family physicians, registered nurses, speech language pathologists, university professors, social workers, machinists, welders, pipe fitters, and mechanics. Dito naman sa Atlantic Immigration Pilot, so ibig sabihin ay dapat meron din kayong full-time offer dito, no? So ibig sabihin, you must have valid job in Canada from New Brunswick employer who has made you the full-time offer. Ibig sabihin, to apply for permanent residence in Prince Edward Island through Atlantic Immigration Pilot AIP, sabi dito, dapat meron kang valid job offer, no? So, ibig sabihin lang kasi nito, kailangan talaga makahanap tayo ng employer to work here in this Atlantic region. So, sa Atlantic Immigration Pilot, Level C, ito yung mga trabaho natin dito, no? Licensed nursing assistants, home support workers, sales exclusive or executives, food and beverage servers, security guards, contact center agent, long-haul truck drivers, delivery workers, material handlers, general farm workers, industrial butchers, and fish and seafood plant workers. So, ibig sabihin, ito yung mga trabaho na po pwede nyong pasukin dito sa Atlantic Immigration Pilot Program. Ngayon, paano natin hahanapin yung mga trabaho na nabanggit natin kanina? So sabi natin, those are in demand, but tatandaan natin na mayroon tayong iba't ibang job posting sites dito sa Canada. Nangunguna na, syempre, we have the Job Bank, and another one is the pinaka-popular na private institution is the Indeed.com. And of course, meron din silang provincial job posting sites na Work Prince Edward Island or Work PEI. So ito yung kanilang mga job postings, ano? Sa kasalukuyan, mayroon silang 520 jobs available na posted dito sa PEI. So tatandaan natin na bibigay lang kayo ng interest ninyo to, na makapunta dito sa Canada kung meron na kayong job offer na binigay sa inyo ng employer mula doon sa Prince Edward Island. So, wag muna kayong magpunta na mag-fill up ng expressions of interest kung hindi pa ready yung mga papers ninyo. Baka kasi magkaroon ng problema balang araw. Halimbawa, nag-apply ka na nag-apply, wala ka pa palang job offer letter o kaya naman wala pang invitation sa inyo ang employer, baka mamaya maban yung pangalan niya. Hindi ko sinasabi, no? Baka lang, kumbaga, ang kulit naman nito, i-delete na nga natin tong profile nito. Baka ganun ang gawin sa inyo, no? We don't know. Kaya mas mainam maghanap po na ng trabaho and then, ang gawin ninyo ay humanap kayo, kung may kaibigan kayo, kamag-anak, magpahanap kayo. Kung wala naman, ipagpatuloy ninyo paghahanap ninyo ng trabaho dito sa may Prince Edward Island. So, isa-isahin natin. Not all, that is 520. Marami rin po yan. Ano? Sa first page tayo pupunta and tignan ninyo kung ang mahanap ng trabaho ay permanent full-time job. So, meron tayong mga halimbawa dito. We have carpenter, carpenter helper, carpenter apprentice, sheet metal workers, general laborer, carpenter supervisor, carpenter sheet metal, HVAC laborer, carpenter construction laborer, carpenter, and then subukan pa natin yung iba, construction laborer, fencing laborer, technician, internal maybe, senior
net developer, I don't know about that. General labor, arena maintenance personnel, sales consultant. Kung titignan natin dito, we have clinical resource, mga nurses na yan. Bilingual, yan yung mga kinakailangan nila, no? Kung halimbawa, nurse kayo at gusto nyong mag-apply dito, subukan nyo yung tinatawag nating mga express entry nila program. At kung halimbawa kaya naman batay sa CRS ninyo, subukan ninyo din. Wag lang kayong matakot na sumubok o mag-apply, but of course, kailangan nyo pa rin na magbigay ng intention dito sa employer na nag-post ng particular job na iyon. So, tatandaan natin ang Prince Edward Island ay maraming stream. So, ibig sabihin, hindi lang isa yung dapat ninyong puntahan. Subukan nyo lahat ng stream nila. But, sabi nga natin, kailangan nyo munang humanap ng mga, kung tawagin natin, ay mga employer who are willing to give you a job offer letter to work here or to come here, to live here in Prince Edward Island. So, good luck and God bless sa inyong paghanap ng trabaho. Ayun nga, ang gawin nyo lamang ay scrutinize lang nating mabuti yung paghahanap natin ng trabaho. Isa-isahin natin yung mga tinatawag nating in-demand jobs with a particular city dito sa may Prince Edward Island or sa whole ay yung province ito upang sa ganun masaturate natin yung mga iba't ibang trabaho na pwede sa atin. So, ang gawin ninyo ay sabi ko nga lagi mag-CRS kayo, i-assess ninyo yung inyong mga sarili batay sa province per province kasi may iba't ibang set of standards and rules sila in terms of CRS, yung rating ng score ninyo at makita ninyo kung talagang pasok ba kayo doon sa tinatawag nating mga fit ba kayo doon sa trabaho na yon. At upang sa ganun, bago kayo mag-apply, bago kayo mag-send ng interest ninyo, ay masabi ninyo na kung kayo ay fit, sana ay fit kayo at ipagpatuloy yung paghahanap ninyo. Kung hindi naman kayo fit, ano ba yung mga pwede pa ninyong idagdag upang sa ganun ay kumbaga tumaas yung CRS ninyo, yung score ninyo. Doon sa CRS niyo batay doon sa province na yon, particularly sa vlog na ito sa may Prince Edward Island. And I'm praying na makahanap kayo ng opportunities papunta dito sa Prince Edward Island, sa napakagandang island na ito. I've never been there, hindi pa ako nakarating doon, pero batay sa mga kaibigan natin at nakikita natin sa mga kapwa natin vlogger na maganda yung island na ito at talagang tourist spot ito. Melting pot din siya in terms of sa mga magagandang tanawin dito sa Canada. So, pag hinihintay nyo, ayusin na yung mga dokumento at kung kayo ay nasa proseso, good luck and God bless. At kung kayo, katulad ng kababayan natin na nag-signify na meron na silang mga, kumbaga, nakikitang linaw na mga job opportunities na dito at on the process na yung kanilang papel sa pag-ayos ng kanilang mga papel papunta sa Prince Edward Island. Good luck and God bless and advance welcome to Canada sa inyo mga kaibigan ko na nagtiwala sa atin. At take note po, hindi po ako agent, hindi rin po ako immigration lawyer, hindi rin po ako consultant at lalong-lalong hindi din po ako nagre-recruit ng mga tao papunta dito sa Canada. Ako po ay isang hamak na vlogger lamang at nagbibigay ng impormasyon para nang sa ganun ay magkaroon ng opportunity din naman yung mga kababayan natin mula sa iba't ibang panig ng daigdig. So maraming salamat po at kita-kita tayo sa mga susunod na vlog. Paalam!